Magandang araw muli sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayong araw na ito ay patuloy tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Ito po ay galing kay John Penny Clave Cilia, na kung saan ay gusto niyang malaman ang mga talatang ito na kanyang ibinigay. So basahin po muna natin itong Gawa chapter 5 verse 30. So unahin po muna natin itong Gawa sapagkat dito yung mga gawa ng mga apostol, tingnan natin sapagkat para makita natin ang kabuuan na inyong itinatanong. So basahin muna natin itong Gawa chapter 5 verse 30. Pinatay ninyo si Jesus sa pamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Ngayon, sa talatang ito, para maintindihan natin, ang tanong, sino ba ang nagsasalita dito na kung saan ang sabi ng manunulat sa Aklat ng Gawa, pinatay ninyo si Jesus sa pamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pedro. Ngayon, para makita natin na si Apostol Pedro nga ang nagsasalita dito, babalikan natin yung verse 29. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. So malinaw po dito sa talata na inyong ibinibigay na gusto niyo pong malaman, si Apostol Pedro po ang nagsasalita dito. Ngayon, ito yung tanong. Sino yung sinasabihan naman niya na pinatay ninyo si Jesus sa pamagitan ng pagpako sa kanya sa krus? Alam niyo po ang mga Hudyo po, yung mga tinatawag na saserdote o mga pari sa panahon ng mga Israelita, ano po, may batas po sila na hindi po sila pwedeng pumatay. Bakit sinasabi ni Apostol Pedro na pinatay ninyo si Jesus? Ngayon, para maintindihan natin, no? Babasa tayo ng ibang salin bago po natin ito mabigyan ng tamang diwa. Ano po? So, basahin natin naman dito sa ibang salin sa Tagalog ang Biblia. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Ito po ang tanong, sino po ang pumatay sa ating Panginoong Kristo? Ito po ay mababasa natin sa mga Gawa 5:17. Labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduseyo. Ibig sabihin po, itong mga kausap po ni Apostol Pedro na mga apostol, no, mga punong pari ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba? Para maintindihan lang po natin, ipinapatay po ng mga paring ito. Bagamat sila'y hindi pwedeng pumatay, kaya nga po merong tinatawag na nasasakop po ito ng mga Romano. Kaya yung mga Romanong sundalo ang inutusan para mapatay si Jesus. Malinaw po ba sa inyo? So ngayon, lumalabas talaga na pinatay ng mga Hudyo o yung mga tinatawag na Hudyong pari. Di ba't bawal nga sa kanilang batas na pumatay? Ngayon, dapat dito para maintindihan natin, ang pumatay po ay mga Romanong sundalo. Nakita po ninyo, sila po yung pumatay. Pero ito mga Hudyong ito, no, na mga Israelitang ito, ipinapatay po si Jesus. Para maging malinaw po sa atin, ho. Sapagkat ang mga Hudyo po ay hindi pwede silang lumabag sa batas ng Diyos. Nakita po ninyo? Pero lumulutang pa rin na sila rin po ang pumatay kay Jesus. Bakit? Pinapatay po nila. Kahit hindi nila ginawa sa aksyon yung pagpatay sa ating Panginoon Kristo, pero ipinapatay naman. So, ibig sabihin, may kasalanan din po yun. Kaya dito makikita natin yung ah, krimen na ginagawa ng isang tao kahit ikaw ang hindi pumatay, pero pinapatay mo naman, binayaran mo yung pumatay. So, ibig sabihin, parehas din silang may kasalanan sa Diyos. Yan ang tatandaan po ninyo. Kahit sabihin niya na, pinaupahan naman yung taong yun para pumatay at yung nag-upa para pumatay ay may kasalanan din po. Yun ang malinaw po. Ngayon, balikan natin itong ating pinag-uusapan. Para maintindihan ninyo itong itinatanong po ninyo, no? Unang-una sa lahat,
Ang talatang ito ang nagsasalita ay si Apostol Pedro. Ngayon, sino yung sinasabihan ni Apostol Pedro? Ito po yung mga taong mga paring Hudyo. Ipinapatay po ang ating Panginoong Hesus. So malinaw po ba? Ano pa ang ating dapat makita dito? Dito, kung ulitin natin ang talatang ito, no? Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus sa isang salin. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Ang tanong, sino pong bumuhay sa ating Panginoon? Kaya dito nalilito, no? Yung ibang pagkakilala sa ating Panginoon, siya rin ang Ama, di ba? Siya rin ang Anak, at siya pa rin ang banal na Espiritu. Kaya 3 in 1. Hindi po ganun. May sariling kalalagayan yung anak, si Jesucristo, at may sariling kalalagayan yung Ama. Kaya nung nagkatawang tao yung kanyang anak, di ba? At pinapatay ng mga Hudyong ito, no? Walahing Hudyo sa laman ng Panginoong Hesus, sapagkat nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo at do sa descendant po ng mga Israelita ay naisilang itong ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan po ng pagiging tao ni Jesus, kaya naging tao po siya. Kaya itong mga Hudyong ito na mga paring Hudyo ay naiinggit, maaaring inggit ito o galit kay Jesus dahil hindi matanggap si Jesus na anak ng Diyos, sapagkat si Jesus po ay may pagka-Diyos. Kaya ang ginawa nila, pinatay po nila. Ngayon, dahil hindi nila nauunawaan ang kalalagayan ng ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos, kaya yun namang Diyos na bumuhay kay Jesus, yun po yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Wala yung pagbabago, kaya hindi pwedeng mangyari yung mga bagay na iniisip natin na si Jesus ay siya rin ang Ama. Kaya lang po tinatawag na Ama, yan po ay para ipakita maging ama natin sa pananampalataya, sapagkat itinuturo din niya yung mga bagay na dapat nating maunawaan na tayo iligtas. Amen? Kasi po maraming katawagan yan. Pwede nating kapatid sa pananampalataya. Tinatawag din po ang ating Panginoon Jesucristo na panganay sa magkakapatid. Nakita po ninyo? Tinatawag din po siyang maraming katawagan kung tutuusin, no? Tinatawag ding Ama, di ba? At may mga symbolical pa siya na tinatawag na tupa ng Diyos. Amen? Tupa ng Diyos, anak ng Diyos. Amen? Kaya nga yung tinatawag pa ring Espiritu ng Diyos na kay Jesucristo rin po. Maraming katawagan sa Kanya. Siya din ang ilaw ng sanlibutan. Marami po pagkakinanlan sa ating Panginoon Jesucristo, kaya hindi po tayo malilito. Iba yung kalalagayan ng Ama, iba yung kalalagayan ng Anak. Kaya minsan may similarity ang dalawang ito. Yung Ama tinatawag na liwanag, maging yung Anak matatawag din liwanag o ilaw. Amen? Paano natin ito patutunayan? So, alam na natin na si Jesus ay naparito bilang ilaw. So, basahin muna natin yon. Dito po sa sulat ni Juan 12:46, naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. So, kung ganito yung anak na sinasabi mismo ng ating Panginoon Kristo, ay ganun din po yung ama. Makikita din natin ito sa mga sulat naman po ni Santiago. Ito po ang kanyang paliwanag para makilala natin na yung ama ay liwanag o ilaw din po. So basahin po natin. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. Kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Basahin din natin sa isang salin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So, ilaw din po o liwanag ang ating Ama. So, may similarity po ang mag-amang ito. Kaya kung babalikan po natin itong Gawa 5:30, dito po yung anak at yung Diyos ng mga ninuno ng mga Israelita na kung siyan ang bumuhay sa ating Panginoon Jesucristo. So malinaw po, kasi po mag-ama talaga po ito, may similarity.
Kaya minsan kilala din natin na yung Ama ay Alpha at Omega, gano'n din ang Anak, meron pong pagka-Alpha at Omega. So, basahin din natin ano, para maintindihan at makilala natin. Kasi po yung ibang tao dahil hindi kilala ang Anak, kinikilala rin ang Ama, kinikilala rin ang Anak, iisang Diyos. So, hindi po gano'n. Kaya alamin natin dito sa mga kasulatan para maintindihan po natin ano. Ito po, basahin natin. Pahayag 1:18. Ako'y buhay magpakailanman, namatay ako pero masdan mo buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Ibig sabihin po, pag wala ng kamatayan, may eternity na po. So, ibinalik ng Ama yung dati niyang kalalagayan. Para maintindihan natin, yung kalalagayan ng ating Panginoon Kristo ay mayroong pagka Godhead. So, malinaw po yan. So, hahanapin naman natin yung salitang Alpha at Omega. May similarity po ang mag-amang ito. Basahin po natin dito sa Pahayag 1:8, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ito po ay ang Ama. Ngayon, yung anak naman, babasahin din natin sa Aklat ng Pahayag 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at huli o ang simula at ang katapusan ng lahat. So ito po tinutukoy ay si Jesus. Tuloy natin. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at ang huli o ang simula at ang katapusan ng lahat. So malinaw po, malinaw sinabi niya, dineklara niya dito, ano ho? Balikan natin itong verse 12. Sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega. So malino po yung dinideklara ng ating Panginoong Kristo, siya rin po yung Alpha at Omega. At ito namang chapter 1 verse 18 para malaman natin na ang tinutukoy dito ay ang Ama. Tingnan natin po sa mga naunang sulat. Puntahan natin yung verse 6. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanya ang kalwalatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo. Dahil sa takot nilang sila ay parusahan na niya, totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako at ang Alpha at ang Omega. So dito para maintindihan natin no, na ang tinutukoy po dito yung Ama. Paano pa natin mapapatunayan? Kasi po ang nagsulat nito ay si Juan. Juan na beloved na minamahal ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito pinasulat sa kanya para maintindihan natin. So tuloy natin. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. So malinaw po, kaya yung naituro ng ating Panginoon Kristo kay Juan na kung saan ito yung sinabi ni Juan na ang tinutukoy po dito yung Ama naman. Kaya itong Ama, ang sabi po dito, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yung po yung tinutukoy sa Ama. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin, kung ganyan din po ang kalalagayan ng Ama, Alpha at Omega, siya ang simula at wakas, ganun din po ang anak. Mababasa po natin ito
sa 22:13. Ako at ang Alpha at ang Omega na ang ibig sabihin ang una at huli o ang simula at ang katapusan ng lahat. So malinaw po na ang nagsasalita dito ay si Jesus. Balikan natin yung verse 12. Sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at ang huli o ang simula at ng katapusan ng lahat. So malinaw po. So ganun din po ang Ama. Para maging malinaw po sa atin, yan po ang nilalaman ng kasulatan. Amen po. Kaya inililinaw dito para malaman natin yung salitang Alpha at Omega na tumutukoy ito sa Ama para ma-identify natin at maintindihan natin anong kahulugan ng Alpha at Omega. Makikita natin ito doon sa 22:13 na kung saan ang anak ang nagpaliwanag. Sabi dito, diba, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ibig sabihin ang una at ang huli o ang simula at ang katapusan ng lahat. So malinaw po, pinalinaw po diyan yung kahulugan po ng Alpha at Omega. Kaya pag hindi natin naiintindihan, ang anak po ang nagpapaliwanag sa atin. Kaya yung mga aral at turo ng galing sa Ama, para maintindihan natin, ito ay pinalilinaw ng anak sa atin para makuha natin yung tamang diwa. So malinaw po ba sa inyong tinatanong na ito sa Gawa chapter 5 verse 30 na kung saan dito unang-una ating ilinaw po, no? Pinatay ninyo si Jesus sa magitan ng pagkapako sa kanya sa krus. So ang pumatay dito ay pag binasa mo, hindi naman ikaw ang pinagbibintangan. Sinasalitaan niya itong pangungusap na ito na si Apostol Pedro po ay sinasabihan yung kapwa niya Hudyo. Amen? Yung sumulat po ng aklat ng Gawa ay si Lucas. Si Lucas po ay manunulat, kaya sinusulat po niya yung bawat nangyayari at nagaganap nung panahon nila. So malinaw po ba? Kaya dito alam natin kung sino yung narrator, sino yung manunulat, sino yung nagsasalita, at sino yung sinusulatan. Amen? At sino yung sinasabihan niya Apostol Pedro. So ang sinasabihan po dito ni Apostol Pedro na pinatay ninyo si Jesus, yung pong kapwa nila Hudyo. Bagamat hindi sila pumapatay dahil nasa batas nila yon, ipinapatay naman nila. So ibig sabihin ganun din po, parang na rin silang pumatay kasi pinapatay nila sa krus si Jesucristo. Ang pumatay naman po na literal ay mga Romanong sundalo. So malinaw po ba sa inyo? So yung ibang verses na ating bibigyan ng series, dahil ito ang tanong mo ay medyo may kahabaan yung aklat ng Gawa dahil inilinaw natin sa pamamagitan ng kasulatan, naway nakaunawa po kayo. So ininext po natin itong mga bawat verses na ito na dito lang po ninyo mapapakinggan sa ating channel at maunawaan ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Kaya kung ikaw ay bago at kung hindi ka pa rin nakakapag-subscribe sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures, gawin mo na. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat upload po natin. Muli natin ibalik sa Diyos ang kapurihan, kapangyarihan at kadakilaan sa Diyos Ama at maging sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.